Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. By the power of Jesus.
church. Sing people from every nation and tongue. From generation For the to very last time, sing generation. people from every nation. From every nation and tongue. From generation to generation. Sing, we worship you. We worship you. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah. To the Lord of Lords. Hallelujah. We worship you for who you are. Sing, we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. Let the people of God. Everybody say, our God is not dead. Ang Diyos natin ay hindi patay. Ang Diyos natin ay buhay. Jesus is alive. Jesus is Lord Jesus is Lord. over Mekawayan. Jesus is Lord over Bulacan. Jesus is Lord over Luzon, Visayas, and Mindanao. Jesus is Lord over the Filipino people, all over the world. Jesus is Lord over the Philippines, over Asia, over America, over Africa, over Australia, over Canada, over Europe. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. You may be seated, please. Isa pong mapagpalang araw sa lahat po ng mga narito sa 27th anniversary ng JIL Mekawayan Chapter. Sa pangalan po ng aming buong pamilya ni Sister Dory at lahat na po ng bumubuo ng JIL leadership sa buong mundo, the Jesus Lord Church Worldwide, buong puso na pinapaabot ko ang pagbati sa lahat ng JIL Mekawayan. Happy, exceedingly blessed 27th anniversary to JIL people here in Mekawayan Chapter. Of course, specifically sa inyong napakasipag and very anointed pastor, si Pastora Diwani Magaling Oliva. Of course, ang kanyang asawa si St. John Oliva. At sa lahat ng mga kapastoran, sa iba-ibang mga church pastors and outreaches ng JIL sa Mekawayan, ay buong puso ang aming pagbati. Glory to God. Ngayon po ay anibersaryo ng JIL. Ang inyong team ay makikita sa Acts chapter 6, verse 7. Let me read from the New King James Version Bible. Then the word of God is spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith. Listen carefully, please. Kung gusto natin ang miracle ng Panginoon, kailangan may faith. Paano tayo magkakaroon ng faith? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kailangan natin ang Word of God. Faith, Word of God, faith, kailangan natin ang obedience to faith. Kapag yun ay nakita ng Diyos sa atin, mararanasan natin ang naranasan sa Book of Acts
signs, wonders, and miracles. Bababa ang Diyos sa ating kalagitnaan sa kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu at ang mga may sakit na may pananampalataya ay gagaling. Ang mga taong ang kabuhayan ay bankrupt, nakagapos sa tanikala ng poverty, curse of poverty, mga kalaya. Ano man ang kailangan natin, Christ is the answer. Amen? Palabakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Ngayon, bakit mahalaga ang pananampalataya? Sabi ng Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. He that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of them who diligently seek Him. Sa James chapter 1 verse 6, verse 7, let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven by the wind and tossed. Let not that man think he shall receive anything of the Lord. James chapter 1, verse 6 and verse 7. Ang sino mang humihingi ng himala sa Diyos ay dapat manalangin ng may pananampalataya, hindi pa bago-bago ang isip, kung saan umihip ay parang alon sa dagat, kung saan umihip ang hangin ay doon pumupunta. Huwag isipin ng taong yan na meron siyang matatanggap na anumang himala o pagpapala sa Diyos. James chapter 1, verse 6, verse 7. Faith. Ano ba yung faith? Ano ba yung faith? Meron akong isang illustration sa inyo kasi ang faith ho ay may definition ng Diyos, Hebrews 11 verse 1. Faith is the substance of things hoped for and evidence of things not seen. Sa Tagalog, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan at katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Meron po akong paboritong example many years ago nung ako po'y bago sa ministry. Ito po isang ilustrasyon para lalo nating maintindihan, malaki ang pagkakaiba ng pananampalataya at paniniwala. Noong unang panahon, meron nung kwento dito sa Pilipinas. Sa malayong probinsya, kapag nagpipiesta, nagpapalabas yung sirkero. Yung sirkero po ay nagbibisikleta sa alambre. Yung isang poste, may nakataling alambre, patungo ron sa kabilang poste. Nagbibisikleta yung sirkero. Matapos siyang magbisikleta, palakpakan po mga tao, mabuhay, bravo. Pinalakpakan po ang sirkero. Sabi ng sirkero, kayo po ba mga kababayan ay naniniwala na ako'y muling makababalik doon sa poste, kabilang poste, nagbibisikleta pa rin ako sa alambre? Naniniwala po ba kayo na ako'y makababalik doon, nagbibisikleta pa rin sa alambre, at meron pang isang tao na nakasakay sa aking balikat habang ako'y nagbibisikleta sa alambre? Naniniwala kami! Mabuhay! Bravo! Sige, gawin mo na! Sabi ng sirkero, kung ganon, sino sa inyong unang-unang magboboluntaryong sasakay sa aking balikat? Biglang tumahimik yung mga tao. Kanina sigaw ng sigaw. Bravo! Mabuhay! Gawin mo na! Sino ang magboboluntaryong sumakay sa aking balikat? Wala akong magboluntaryo. Bakit? Naniniwala sila na kaya ng sirkero yung sinasabi niya. Pero wala akong nananampalataya. Walang nagtitiwala, walang nananalig, dahil baka mamaya magkamali yung sirkero, mahulog at mamatay. Marami yung tao, bukang bibig ang Diyos. Diyos ko, Panginoon ko. Pero walang pananampalataya. Naalala ko ang sabi ng Diyos doon sa Matthew 7, verse 21 up to verse 23. On that day, a multitude of people will come to me, Jesus said.
And they will tell me, Lord, Lord, why did you close the door of heaven to us? We have been calling unto your name. We have been calling unto your name. We even prophesied in your name. We even cast out demons in your name. We even made miracles in your name. Why do you close the door of heaven to us? And Jesus said, I will tell these multitudes of people on that day, get out of my sight, get out of my sight, I do not know you. Not everybody who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of God. Only those who obey the will of my Father in heaven. Listen carefully please, maging sa inyong milyong-milyong sumusubaybay sa television program na ito. Hindi lahat ng lumalabas sa bibig ng tao na naniniwala sa Diyos ay may pananampalataya sa Panginoon. Ang pananampalataya ay ipapanganak lang sa puso ng Diyos sa magitan ng pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Magmiyembro man tayo sa lahat ng iglesia, sa lahat ng relihiyon, sa lahat ng sekta, magmiyembro man tayo kapag wala tayong tunay na relasyon sa Diyos na sa magitan ng pananampalataya sa bugtong niyang anak na si Jesus na nagsabing siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makaparoon sa Ama kundi sa magitan niya ay wala pong papasok sa langit. Magmiyembro man tayo ng Jesus is Lord Church na walang itinatas na relihiyon kundi si Jesus, sa impyerno pa rin ang punta natin kapag hindi tayo nagkaroon ng Father and Son relationship with God. Ngayon po, tingnan natin, sino ba itong Jesus na ito? 1 John chapter 5, verse 7, New King James Version Bible. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Napakahalaga po nito. Listen carefully, please. Sinasamantala ng ilang mga false teachers yung kawalan ng mga tao sa pag-aaral ng tamang paraan sa Bible, sinasamantala nila na huwag turuan ng tao ng katotohanang ang Diyos ay isa, meron tatlong persona, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sino yung Word? Yung Father, God the Father. Yung Holy Spirit, God the Holy Spirit. Sino yung Word? Puntahan natin ang John chapter 1. John chapter 1 verse 1 up to verse 3. John chapter 1 verse 1 up to verse 3. Everybody read. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God, and all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Listen carefully, please. The Word, in the beginning was the Word, capital W, teaching divinity or deity, was with God, referring to God the Father. And the Word was God. Ang salita ay Diyos. Without Him, all things were made through Him. And without Him, nothing was made that was made. This Word, who was God, is co-creator of God the Father and God the Holy Spirit. Listen carefully, please. Ang Diyos ang may gawa ng langit at lupa. Napakamakapangyarihan niya. Nilalang niya ang langit at lupa. Kayo at ako, nilalang niya. Yung mundo, tinala niya sa kawalan. I hung the earth upon nothing. Job
26 verse 7, God said, tinala niya ang planet Earth. Umiikot sa Milky Way Galaxy. Kasabay na umiikot ang iba-ibang planeta. Hindi nagbubungguan dahil sa awesome power of this God. Hallelujah! Ngayon, tingnan natin, John chapter 1 verse 14. Everybody read. The Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Everybody say, the Word became flesh. Ang salita na Diyos ay nagkatawang tao. Maliwanag ho. Ang salita na Diyos, kanina, the Word was God, ay nagkatawang tao. Bakit nagkatawang tao si Jesus? Para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Now, nung si Jesus ay ipinanganak na, tingnan ninyo, nung ipanganak si Jesus, nung ipanganak na si Jesus, ipinakita ba ng Biblia na si Jesus ay Diyos? Tingnan ninyo Matthew chapter 2, verse 11. Everybody read. When they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped Him. Capital H, reflecting the deity or divinity of Jesus. And when they had opened their treasures, they presented gifts to Him, to Him, to Him, to Him. Capital H, referring to the deity of Jesus. Gold, frankincense, and myrrh. Yung wise men, naglakbay ng mahabang paglalakbay, ginabayan sila ng star, ng estrella, hanggang matungo sila sa bahay, hando ng baby Jesus. Nang makita nila ang baby Jesus, kasama ni Blessed Mary, lumuhod sila. Sinamba. Sino ang sinamba nila? Sinamba nila si Jesus. They worship Him. H, Him. Lalaki. They worship baby Jesus. Bakit worship? Hindi bang worship Diyos lang? Hebrews chapter 1, verse 5, verse 6. For to which, everybody read, for to which of the angels did He ever say, yung He na yun, referring to God the Father, you are my Son, capital S, referring to Jesus, reflecting the deity of that Son. Today I have begotten you, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Verse 6 ng Hebrews 1. But when he again brings the firstborn into the world, he says, let all the angels of God worship Him. Alam po ninyo, napakaraming katuruan sa buong mundo. Gumagawa pa ng pelikula, si Jesus Christ daw ay hindi Diyos. Kapag tayo'y tunay na sumasampalataya sa Diyos at narinig natin yan, kung totoong tayo ay anak ng Diyos, ipaglalaban natin ang katotohanan ng si Jesus ay Diyos. Kung hindi tayo naniniwala na si Jesus ay Diyos, I'm sorry to say, kahit magkandara pa ka, kadadasal, kapapanalangin, lumakad ka ng paluhod, ipamigay mong kayamanan mo sa simbahan sa may hirap, hindi ka pwedeng pumasok sa langit. At hindi ka maaaring makaranas ng kapangyarihan ng buhay na Diyos. Kaya ko po ito tinuro sa inyo, masakit sa puso ko ng mga Pilipino. Ay milyon-milyon na tayo, mag-100 milyon na ang Pilipino hanggang ngayon. Karamihan ay hindi kilala ang Diyos na nagkatawang tao. Hebrews chapter 1, let me read to you para lang makumpleto. Number 1, verse 1, God
at various times and in various ways, spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds, who being the brightness of His glory, the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high, having become so much better than the angels, as He has by inheritance obtained a more excellent name than they. Noong unang panahon, pinadala ng Diyos ang propeta, mga propeta, para ipakilala ang Diyos. Maraming mga tao hindi naniwala sa propeta. Pinadala na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na nagkatawang tao, si Jesus. Hanggang ngayon, namatay na si Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng pagkakaimbargo ni Satanas ng lahi ng tao, nabuhay na maguli, 40 days after, bumalik sa langit. Hanggang ngayon, maraming tao hindi pa kilala kung sino si Jesus. Jesus Christ is the exact representation of God the Father. Kaya ho, napakahalaga ito. Bago ako magwakas at magsimula, dumako tayo sa panalangin, tingnan ninyo ang John chapter 8. John chapter 8, verse 58. Verse 57 muna nga. Verse 57, para maganda. John 8, verse 57. Sabi ng mga Jewish religious people, then the Jews said to Jesus, you are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? Sabi ng mga religious people kay Jesus, wala ka pang 50 taon ng edad. Sasabihin mo, kilala mo, nakita mo ang aming amang Abraham na libong-libong taon ang nakaraan ng siya'y nabuhay. Anong sagot ni Jesus sa verse 58 ng John chapter 8? Everybody read. Jesus said to them, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Before Abraham was, I am. Sa ibang translation, sa NIV version, before Abraham was born, I am. Sabi ni Jesus, yung inyong amang Abraham, yung inyong ninuno na si Abraham, na nabuhay ng libu-libong taon ng nakaraan, bago pa siya ipanganak, I am. Jesus said, I am. Hallelujah. Sana'y magising ang sambahin ng Pilipino at ang buong mundo. Si Jesus Christ ay hindi basta tao. Siya'y nagkatawang tao mula sa anyong Diyos. Nagkatawang tao siya para lang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Parang lahi ng tao na naimbargo ni Satanas dahil sa kasalanan ay magkaroon ng kaligtasan sa impyerno. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Ang pangalawa sa huli na babasahin ko sa inyo, Revelation chapter 1, verse 8. Ano po ang sabi? Tungkol sa revelation of Jesus Christ. Revelation chapter 1, verse 8. Everybody read. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Anong meaning ng Alpha and Omega? Verse 10 ng Revelation 1, I was in the Spirit on the Lord's day. I heard behind me a loud voice
as of a trumpet. Nagsasalita po rito si John the Beloved, saying, nagpakita sa kanya ang Panginoon, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Yun po ang ibig sabihin ng Alpha and Omega. Punta po tayo sa verse 17 and 18. Makikita po natin dito ang kabuuan ng tunay na katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Verse 17, everybody read. When I saw him, John the Beloved is the one writing, when I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, do not be afraid. I am the first and the last. Verse 18, I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. Lahat ng founders ng relihiyon sa balat ng lupa ay nabuhay at namatay, hanggang ngayon ay patay. Pero si Jesus Christ, the God of Christianity, nabuhay, namatay. 3 days after of his burial, he rose up from the dead. He rose up from the dead. Siya'y nabuhay. Walang iba kundi si Jesus, the Alpha and the Omega. Ano po ang himalang kailangan niyo sa Diyos? Matthew 28 verse 18. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Meron po ba kayong kailangan ngayon sa Diyos? Naalala ko lang ho yung John chapter 14 verse 14. Everybody read, if you ask anything in my name, I will do it. One more time. If you ask anything in my name, I will do it. Matthew 11:28. Everybody read, come to me, all you who labor, who are heavy laden, and I will give you rest. Sa Tagalog, sino man sa inyong nabibigat ang lubha, may pasaning mga problema, lumapit lamang kay sa akin, kay ibibigyan ko ng kapahingahan. Alam po ninyo, mga minamahal, lahat ng tao, kaibigan, kamag-anak, kakilala, pwede nating lapitan kung meron tayong pangangailangan. Pero karamihan ho, hindi tayo pwedeng tulungan. Yung iba naman, sasagot sa atin, ako bahala sa problema mo. Pero pagdating na ng oras na kailangan natin, nagtatago na. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, na ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo dahil gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan, nagawa niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya'y sumampalatay, huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan ninyo, Jesus Christ is the Savior. Jesus Christ is the healer. Jesus Christ is the deliverer. Jesus Christ is the provider. And Jesus Christ is the baptizer of the Holy Spirit. Si Jesus, nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Yung binasa natin sa Matthew 28, verse 18. Meron ba kayong kailangan sa Panginoon? Kung meron, tumayo tayong lahat sandali. Everybody read this for a while. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Yun lang tumatanggap kay Jesus. Hindi relihiyon ang pinapatanggap ko sa inyo. Hindi ako panatiko sa relihiyon katulad ng ibang relihiyon ang itinataas. Magmiyembro man ho ang tao sa JIL, sa impyerno pa rin ang punta. Ang gusto ng Diyos ay hindi relihiyon kung hindi relasyon sa Diyos na makakamit sa magitan ng kanyang bugtong na anak. Amen? Taas natin ating kamay. Awitin natin, huling awit, iniaalay ko, iniaalay ko. Iniaalay ko.
For the last time, without any instrument this time. For the last time, without any instrument. Ang lahat sa iyo, Kristo. Sumunod po ang lahat ng nais mag-alay ng buhay kay Jesus. Taas natin ang ating kamay, pumikit po tayo, yumuko. Sumunod kayo sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y sumasampalataya sa iyo. Ikaw ay tunay na bugtong na anak ng buhay na Diyos. Nagkatawang tao ka. Mula sa anyong Diyos. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga kasalanan. Nabuhay kang maguli mula sa mga patay para sa aming kaligtasan at buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat-lahat ng kasalanan. Na mana at nagawang kasalanan. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon, bilang Diyos, bilang tagapagligtas, bilang manggagamot ng aking buhay. Ikaw po ang maghari sa aking buhay mula sa araw na ito. Puspusin mo ko ng iyong Espiritu Santo. Puspusin mo ko ng iyong kabanalan. Puspusin mo ko ng iyong katwiran, ng iyong karunungan, ng iyong kapangyarihan. Tulungan mo po akong mabuhay mula ngayon sa gitna lamang ng iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Ang huling panalangin ko po, matapos natin tanggapin si Jesus, tinanggap natin ang kapatawaran, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan at karapatang maging anak ng Diyos. We already received the greatest miracle right now. Ang aking susunod na panalangin, kung kayo may sakit, sabi ng Diyos, I am the God who healeth thee. Exodus 15:26, I am the Lord that healeth thee. Exodus 23 verse 25, because you shall serve me, you shall worship me, I will bless your bread and your water, and I will take away sicknesses from the midst of thee. I will take away sicknesses from the midst of thee. Sabi ng Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, and He bore our sorrows. The chastisement of our peace was laid upon Him. By His stripes we are healed. By His stripes, we are healed. Sabi ng Psalm 103 verse 2 and verse 3, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and who heals all your diseases. Meron ba kayong pangangailang himala sa Panginoon? Kahit kabuhayan, kahit sa kabuhayan, gusto ng Diyos magkaroon tayo ng kayamanan. 2 Corinthians 8:9, Jesus Christ, who was so rich, yet became so poor, so that through His poverty, we can be rich. 2 Corinthians 8:9. Siya na mayaman sa lahat ay naging dukha ng magkatawang tao, upang sa Kanyang karukhaan, matubos tayo sa sumpa ng kahirapan ng buhay, at magkaroon tayo ng kayamanan. 2 Corinthians chapter 8, verse 9, paraphrasing. Hindi lamang sa kasalanan tayo niligtas. He knew no sin, but was made sin for us, so that we can be made as the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians 5:21. Maging sa sumpa ng kahirapan ng buhay, the curse of poverty was cancelled by the blood of Jesus. He was made as a curse, so that He had redeemed us from the curse of the law. Galatians 3:13. Meron kayong pangangailangan sa Panginoon, anything you need from God, God has it. If you believe, if you believe.
Do you believe that God has the answer to all your needs? Awitin natin yung huling awit. Dito po ako magwawakas ng panalangin para sa inyong pangangailangan. Alam kong may magagawa ang Diyos. At pwede po ba lahat ng gusto ng major miracles, lumakad ng dahan-dahan dito sa harapan at sasamahan namin kayong lumapit sa trono ng kapangyarihan sa langit ng buhay na Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ushers, be ready to assist. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Everybody sing the song prayerfully with faith for the glory of God. May magagawang Diyos. Gaano mang kabigat ang problema, ang imposible nagagawang posible ng Panginoon. May magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Hallelujah. Para ho, makalapit ang marami. Come forward one more time. Everybody sing. Sing that song prayerfully. Hallelujah. Oh, rabarasika lalamakanda, rabarasika lalamakanda. Alam kong may magagawang Diyos. For the last time, hallelujah. Sino man ang lumalapit kay Jesus, hindi niya itataboy. Yan 6:37. Alam ko may magagawang Diyos. Sa Kanya ay susunod, may magagawa ang Diyos. Mahinang tinig, hallelujah. Ang sumasamba sa Panginoon, bumababa ang Panginoon mula langit. Kung may sakit kayo, ipatong ang isang kamay ninyo sa bahagi ng katawan niyong may sakit. Kung mayroong sakit kayo, ipatong ang isang kamay ninyo sa bahagi ng katawan niyong may sakit as point of contact. Kung problema ninyo sa kabuhayan, itaas ang isang kamay patungong langit. O anumang problema sa magulang, sa kapatid, sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa trabaho, sa hanap buhay, sa negosyo, itaas lang ang isang kamay. Be ready, be ready, be ready to receive your miracle by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Isa pang mas mahinang tinig. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, Amang sumasalangit, buksan mo ang buong langit ngayon. Yunad mo, O Diyos, ang iyong mahabang kamay, ang iyong makapangyarihang kamay, ang kamay mong gumagawa ng himala, nagpapagaling ng sakit, nag-aalis ng mabibigat na problema sa buhay ng tao. Hallelujah, hallelujah. Patungan mo ngayon, O Diyos, ng iyong mapaghimalang kamay, ang bawat lalaki at babaeng nandito, Panginoon, na nangangailangan ng himala sa iyo.
habang sumasamba sa iyo, habang binubuksan ang kanilang bibig, habang umaawit ng hallelujah, hallelujah, awit ng pagsamba, awit ng papuri sa Panginoon. Sinabi mo, O Diyos, sa iyong salita, bumababa ka mula sa langit. God inhabits the praises of His people. Panginoon, hallelujah, hallelujah. Iunat mo, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay. Iunat mo ang iyong mapaghimalang kamay. Iunat mo ang iyong mapagpagaling na kamay. Hallelujah. Ang bibig ninyo, sabihin ninyo, hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ngayon, Panginoon, patungan mo po ng iyong mapaghimalang kamay, mapagpagaling na kamay, mapagpalang kamay ang bawat lalaki at babaeng narito, Panginoon. Padaluin mo sa kanila ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na Espiritu. Alisin mo ang sakit, karamdaman, katulad ng sinabi mo sa Exodus 23 verse 25. Because they worship you, because they worship you, because they serve you, you will bless their bread and their water, and you will take away sicknesses from the midst of them, and you will deliver them from any kind of destruction. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Kristo Jesus, amang banal. O Panginoon, yakapin mo ang iyong anak ng iyong pagmamahal. Yakapin mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, alisin mo ang sakit karamdaman sa kanilang katawan. Dumadaloy sa inyong katawan ang surging resurrection power of Jesus. I am releasing unto your body the surging resurrection power of Jesus. The same Spirit that raised up Jesus and Lazarus from the dead, begin to receive the surging resurrection power of Jesus. Welcome, welcome, welcome the anointing of healings. Welcome the anointing of healings. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, tanggapin ninyong kagalingan mula kay Jesus. Jesus is the healer. He is the same yesterday, today, and forever. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. By His stripes, by His wounds, we are healed. By His stripes, by His wounds, you are healed. Receive your healing. Receive the anointing power of the Holy Spirit. Receive the infilling of the Holy Ghost. Receive the anointing of healings and miracles. Receive. I rebuke diseases. I rebuke diseases. I rebuke sicknesses. Pinalalayas namin ang mga sakit karamdaman sa katawan ng mga anak ng Diyos. Ginagapos namin kayo ng dugo ni Jesus. Magsilayas kayo mula sa katawan ng mga anak ng Diyos. Magsilayas kayo mula sa katawan ng mga anak ng Diyos. Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan. Satanas na pinanggagalingan ng karamdaman. Satanas na pinanggagalingan ng kahirapan. I bind you by the blood of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus. Get out, get out. Your dominion over these people is already destroyed, was already destroyed by the blood of the Lamb, by the blood of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, pinawawalan namin ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Tanggapin ninyong kaligtasan, tanggapin ninyong kagalingan, tanggapin ninyong himala, tanggapin ninyong pagpapala mula sa kalangitan. Receive, receive, receive your blessings, receive your healings, receive your miracles, receive God's answers to your prayers. Receive, receive in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Listen carefully, please. Sabi po ni Jesus sa Mark 11:24, when you pray, believe that you receive, believe that you receive, believe that you receive, and you shall have them. Kapag kayo nanalangin, manampalataya agad na tinanggap ninyo. Kahit hindi pa nyo nakikita, kahit hindi pa nyo nahahawakan, ang pananampalataya, katiyakan ng mga bagay na inaasahan at katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya, pananalig, ay hindi nangangailangang makita. Manampalataya agad kayo na tinanggap na ninyo at mangyayari nga. Taas ninyo yung kamay. Everybody, taas ang kamay. Sabihin ninyo, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, inuutusan ko ang lahat ng gawa ng dyablo sa aking buhay, sa aking katawan, sa aking kabuhayan, sa aking pamilya. Inuutusan ko ang lahat ng gawa ni Satanas mawasak,
madurog sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Ginagapos ko kayo lahat ng sakit karamdaman, espiritu ng kahirapan ng kabuhayan, problema sa pamilya, asawa, magulang, kapatid, anak. Lumayas kayo, problema. Ako'y anak na ng Diyos. Ako'y tinubos ng dugo ni Jesus. Tinatanggap ko ang lahat ng himala, ang lahat ng pagpapala, ang kasagutan ng Diyos sa aking pangangailangan. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Banal na Espiritu. Tinanggap ko ng himala. Tinanggap ko ng kagalingan. Tinanggap ko ng kasaganaan ng buhay. Tinanggap ko ng kalayaan sa kahirapan ng buhay. Mula ngayon, ako'y anak na ng buhay na Diyos. Nabuksan ang langit sa aking buhay. Nabuksan ang langit sa aking buhay. In Jesus' name, I am now victorious. I am now a winner. Mula ngayon, hindi na ako matatalo pa. Lagi na akong panalo. Ano man ang problema, lagi akong panalo. Dahil ang Diyos ko ay buhay na buhay sa puso ko. Listen carefully please. Ang sabi ni Jesus, ang lumalabas sa inyong bibig ay mangyayari. There are miracles in your mouth. Sabihin ninyo, salamat Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Ako'y iyong iniligtas. Binigyan ng buhay na walang hanggan. Binigyan ng kaligtasan. Binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At ngayon, ako'y pinalaya mo sa mga gapos ng problema. Ako'y malaya na dahil binibigay ko na sa iyo. Iniiwanan ko sa iyong mga kamay ang lahat ng aking problema. Nilutas mo na, Panginoon. Nabuksan ang langit sa aking buhay. Tinatanggap ko ngayon sa pananampalataya ang lahat ng pagpapala, ang lahat ng himala mula sa Diyos na buhay. Mula ngayon, nabubuhay ako sa tunay na pananampalataya. Salamat, salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Amen, amen. Grabe po yung move ng Lord. Talaga pong increasing impact. Sana po magtuloy-tuloy. Maganda naging pakiramdam namin. Lumuwag ang aming kalooban dahil talagang ang Panginoon ay kasama namin. Masakit po yung likod ko, yung aking mga kamay na mamanhid. Na taimtim po akong dumalangin sa Kanya para pagalingin niya, hipuin niya yung aking mga nararamdaman. Ngayon po, maginhawa ang aking likod at saka aking mga kamay. Napagpala ako ng Diyos na buhay talaga, spiritually, higit sa lahat. Pangalawa, yung mga long-standing prayer ko, kiniklaim ko na binigay na sa akin ng Panginoon. Naramdaman ko ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Talagang umiiyak ako. Talagang naramdaman ko yung kakaibang pagkilos ng Diyos. Proven ko na talaga sa buhay ko si Lord. Spiritually, physically, financially, is proven sa amin, family. Sobrang nakaka-bless. Talagang pag si Brother Eddie ang nagsalita, talagang yung move niya talaga eh. Saka nakaka-bless, maraming tao. Itong ika-27 anniversary namin, talagang dami-daming mga attendees. Natutuwa ako. Alam ko maraming nadalang soul sa Lord. Ngayon lang kami naka-attend dito kasi may nag-invite niya sa akin yung best friend ko. Maganda, kanina masakit yung ulo ko pero sa ngayon nawala.
Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of free fresh concerts. Discount vouchers. Tentmaker.ph. Meaningful online shopping.